Ang sinasabi sa atin ni Jesus sa araw na ito, division instead of peace. Jesus said in our gospel today, I came not to bring peace, rather division. Pagkakabahagi. Sabi pa niya dito, fire brings separation. Ito ay naghahati. It purifies us. Nililinis tayo. Some people want to be purified, but others do not. Gusto ng mga tao na sila ay maging malinis. Ngunit ang iba ay ayaw nila. Kaya ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos o ang salita ni Kristo na nag-aapoy, umaalab. Yung iba gusto nila pumasok sa apoy para tayo ay maging malinis at maayos. Ang iba naman ayaw kasi mainit. Gusto sa comfortable, sa aircon, sa malamig. Pero sinasabi ni Pope Benedict XVI, ang ating yumaong Pope Benedict XVI, the world offers comfort. If we are faithful to the Lord, time will come that we will not be comfortable kasi in our world today, we are divided. In the sense that people want to follow the Lord but others would not. Kaya nahati. Bakit nahati? Kasi may mga pagpipilian, merong mga choices na ginagawa tayo sa araw-araw. Once we make choices for God or against God, it's naturally we will be divided. Araw-araw, ganyan ang drama sa ating mga maraming pamilya. Maybe perhaps today, sa hapong ito, ang iba gustong magsimba, ang iba extender sleep, magsiesta, matulog, magpahinga dahil pagod. Ang iba gustong magsimba. Ang iba naman gustong magsimba pero 4:30 yung misa, 4:15 maliligo, 5 na darating sa simbahan. So minsan ganun ang mga pinapipilian natin sa buhay. Pahirapan tayo sa ating paggawa ng kung ano ang dapat. Ibig sabihin ay awayin pa yung nanay, yung mga kasama sa bahay, kung gusto bang magsimba o hindi. Yan ang minsan cause of division within the family. But this division is also good for us. Ito ay may mabuting dulot. Sabi nga ni Jesus, ang dala niya ay division. Pero sa Jesus mismo ay hindi division ang dala, kundi ang pagsunod, ang pagpili natin sa Kanya. Kasi merong pumipili para sa Diyos, may pumipili naman para i-continue ang ano ang ginagawa, kung ano ang komportable nilang ginagawa. Kasi ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging komportable. Kasi nakakibat talagi ang katotohanan. Na minsan ang katotohanan, kapag nasa ating harapan, tayo ay natatamaan. Kung minsan ay hindi natin kayang tanggapin ang katotohanan sa ating harapan. Kaya nga sa ating unang pagbasa, si Jeremias, bilang isang propeta ay kailangan niyang suungin ang mga pagsubok na kanyang gaganapin. Di ba una, ayaw sa kanya ng mga tao dahil nagsasalita siya tungkol sa Diyos. Pero ang ibang tao ayaw tanggapin ang salita ng Diyos kasi komportable na sila sa kanilang ginagawa. At ganun nga ang nangyari. Siya ay itinapon sa balon. Walang tubig, burak ang nandun. Lupa lang. Kaya itong si Ebed-Melech, sinabihan niya ang hari na pwede bang pakawalan na natin si Jeremiah para siya ay makaahon na doon at hindi siya mamatay. So,
Kaya nga, ang salita ng Diyos minsan ay nagkakaroon ng paghahati-hati. Meron para sa Diyos, merong ayaw sa salita ng Diyos. For example, yung legalization of abortion, ng legalization of yung paghiwalay, divorce. No, maraming mga Kristiyano ang ayaw, maraming ding gusto. Kasi in part sa kanila ay advantage para sa kanila. Pero ang pagiging Kristiyano ay isang one way lang, hindi half-half, hindi hati-hati, kundi isa, buo ang paninindigan. Kaya nga sa ating pangalawang pagbasa, sabi dito, an athlete trains every day, trains hard. Ang isa daw atleta ay nag-iinsayo palagi upang makamtan niya ang panalo. So ganun din sa ating buhay, bilang mga Kristiyano, araw-araw sinusubok, araw-araw may desisyon, araw-araw kaharap ang Diyos sa ating mga panalangin, ngunit meron pa rin tayong desisyon na gagawin. Nasa sa atin yung desisyon na yon. Kasi ang pagiging Kristiyano is a one-way decision. Kung para kay Kristo dapat tayo. Kaya sa araw-araw na pamumuhay, meron tayong mga desisyon na gagawin. So brothers and sisters, ika nga ni Bishop Barron, isang Amerikanong bishop, no, sikat siya sa social media din, sabi niya, the word is always on fire. Na ang salita ng Diyos ay palaging nag-aalab, umaapoy, nag-iinit para sa atin. Kasi ang salita ng Diyos ay para sa atin, kung tanggapin natin o hindi. Kaya nagdi-decide tayo sa buhay na ito. So brothers and sisters, sana kahit nasa harap ng oposisyon, kahit nasa harap ng pagdesisyon, piliin natin ang Diyos na makapiling natin. Bagamat mahirap, pero kailangan. Sabi nga, kailangan paghirapan, kailangan subukin, kailangan tanggapin ang mga bagay sa buhay na pagdesisyonan. Division is always tinatawag nating mali, pero sa pagkakataong ito, doon natin makikita ang mali sa tama, no, sa division. Kasi kung saan ka ba, kay Kristo o sa iba. Kaya sa buhay, may desisyon, may gagawin, kailangan magdesisyon, pipiliin ba natin ang Diyos o hindi? Amen.